Kasi alam mo naman, ang tagal ko nagturo ng international law, no? Alam mo talagang itong mga Amerikano, mahilig sa shortcut. Alam mo ba, sila lang bansa sa buong daigdig na nagsasabi na okay lang mangidnap para maliti sa Amerika. Dito lang sa Amerika may ganyang jurisprudence. At sila rin nagpauso ng rendition na dahil may mga impormasyon silang kinakailangan, bawal manorture sa kanilang bayan, dadali nila sa lugar na hindi sa Amerika, pero kung saan po pwede mag-torture. Yung nga yung tinatawag na rendition. Pero ang mga Amerikano po talaga, nakakahiya. Being the bastion of supposedly democracy, sila lang ang merong desisyon, ang Korte Suprema, na walang diferensya ang kidnapping, basta bibigyan sila ng patas na trial sa hukuman. Diba yan ay kalokohan? Yan ay kinontra ng Constitutional Court ng South Africa na nagsabi na hindi mo po pwede iwasto ang pagkakamali sa paggagawa ng isa na namang pagkakamali. At kung dahil ang kidnapping ay labag sa karapatang pantao, hindi mo po pwedeng gawing sagot yan para magbigay katarungan sa isang krimen. Pero yan po ay gawain ng Amerika at yan pong gusto nilang gawin ata kay Pastor Quiboloy. Meron naman tayo extradition treaty. Alam mo ba yung desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing walang mali sa kidnapping? May isang exception. Kapag merong extradition treaty. Kasi nga naman, kapag may extradition treaty, hindi na kinakailangang mangidnap. Daanin sa proseso. Dahil yan naman ay tratado. Pero nakapagtataka, ang Amerika, pwede naman silang humingi ng extradition. Napakadali naman ng prosesong yan, ayon sa treaty. Pero nagpipilit sila na parang gusto nilang ikidnap. Hindi mo mahihiwalayan dun sa bounty na binibigay nila kay paghuli kay Pastor, dead or alive, at mantakin mo, mas mataas pa kapag patay na. Ano na bang nangyari sa gobyerno natin? Parang Wild West na tayo. Pwede na tayong pumatay ng tao na presumed innocent until proven otherwise, na magbabayad pa tayo ng napakalaking halaga. Ano nang nangyari sa atin? Hindi na ito sibilisado. Bumabalik tayo sa Neanderthal age. Para tayo mga tao sa kuweba na nagbabayad, nagbibigay ng pabuya para patayin ang tao na presumed innocent. Hindi naman ako nagsasabi na inosente si Pastor. Ang nagsabi diyan, saligang batas. Lahat ng tao presumed innocent until proven otherwise. Bakit ka magpapataw ng 30 million kung makuha mong patay si Pastor Quiboloy? Yan po'y extra-legal killing. Nananawagan po ako sa Kamara. Nag-iimbestiga sila ng extra-legal killing. Extra-legal killing po ito. Na mananawagan ka na 30 million kung papatayin si Pastor Quiboloy. That is a bounty for the head of Pastor Quiboloy. Hindi ko maintindihan. How can we claim to be a civilized country and tolerate this? Okay? Hindi ko po talaga maintindihan. At ako naman po, nananawagan din sa mga hukom. Kayo po ang inaasahan ng taong bayan na magbibigay ng katarungan. Huwag po sana nating maliitin itong mga freeze orders na hihingin nila. Dahil lahat po tayo pwede maging biktima dyan. Ang sabi po na Anti-Money Laundering Council ng Anti-Money Laundering Law, kinakailangan may predicate crime. So kung walang probable cause sa predicate crime, wala dapat freeze. Eh ako po nga, sinabi na ng PAOK-TF, sasampahan ako ng qualified human trafficking. Wala naman akong kailalang tao na ginawang forced labor or sexual